Next is the nervous system. Ang nervous system po natin, ito yung sistema ng ating katawan na nagkokontrol sa ating pagkilos, pagdama at pag-iisip. What is nervous system? The nervous system is one of the organ system. It includes the brain, spinal cord, and nerves. Its role is to send electrical signal between the brain and the rest of the body and to regulate bodily function. Ang role daw ng ating nervous system, ang kanyang mga organs, which is yung brain, yung ating spinal cord, and yung nerves natin, siya yung nagko-control at nagsisend ng signal between the brains and the rest of our body. Ibig sabihin po, itong ating sistema na ito, siya yung nagko-control ng pagkilos po natin. Kung ano yung isinisend niyang signal or message sa ating brain, yun naman yung gagawin ng ating katawan. For example, sabi ni na ang na-receive ni brain is magbasa or pumikit, ipikit ang mata. Yun yung gagawin ng ating katawan. Kaya kung hindi healthy yung ating brain, meron tayong problem sa ating brain, pati po yung ating katawan nagkakaroon din ng problema. Mostly, makikita nyo po ito sa mga taong nai-stroke. Kung mapapansin nyo, yung pagkilos nila hindi nagiging akma. Kasi kadalasan sa mga nai-stroke, nagkakaroon ng effect or epekto sa kanilang brain. Though hindi natin masasabi na yung brain natin ay, pag sinabi kasing brain, ang pag-iisip ng iba nababaliw or something like that. Pero kapag hindi na po tama yung o di na accurate yung nare-receive na signal ng ating brain, apektado rin yung ating buong katawan. Okay, our nervous system have two parts. Meron siyang dalawang bahagi. Number one is the central nervous system, including the brain and spinal cord. The next one is the peripheral nervous system, including the nerve cells that carry information to and from the nervous system. Isa-isahin po natin yan. Unahin natin itong ating central nervous system. Ang ating central nervous system is the main processing center, consisting of the brain and spinal cord to receive, process, and respond to sensory information. Okay, it controls voluntary and involuntary movements. Ibig sabihin, ang tungkulin po niya, siya yung tumatanggap, nagpoproseso at nagdadala ng mga signal sa buong katawan natin para makontrol yung paggalaw ng ating katawan, pag-iisip at iba pang ginagawa ng ating katawan. So paano nangyayari yun? Sa pagtanggap ng impormasyon, halimbawa, kinokolekta ng ating brain yung ginagawa ng ating mga senses. Halimbawa, sense of eyes, yung mata natin, kung ano yung nakikita niya, dinadala niya sa utak. So kaya, tapos pinaprocess naman ni brain, tapos pagka-process ni brain, sa kanya ma-identify kung ano yung nakita ng mata. So yun po yung proseso. For example, yung ating kamay, pag nakatouch tayo ng rough or soft object, hindi yun masasabi ni brain, hindi na masasabi ng bibig natin kung ano yung nahawakan natin kung hindi yung dumaan sa brain. Nag-touch tayo, halimbawa, hindi yun masasabi ng ating bibig kung ano yung na-touch natin unless dumaan siya kay brain at na-process niya kung ano yung nahawakan natin. Ganoon po yun. Ganoon magkakakonekta yung ating bahagi ng ating central nervous system. Siya yung responsible sa pag-gather ng information, pag-process sa ating utak, and also pag-process sa ating utak and pag-identify ng kung ano man yung ating nakita or na-sense. Depende sa impormasyon na na-receive ni brain. Next is our peripheral nervous system. Ang function ng ating peripheral
nervous system ay siya yung nagdadala po ng mga sensory information papunta sa ating utak at papunta sa ating utak at siya namang ginagawa ng ating katawan. Sumusunod po yung ating katawan depende sa kung ano yung iuutos ng ating brain through our peripheral nervous system. Okay, for example, may nahawakan tayong mainit na bagay. So, yung information na yon idadala or ita-transfer yung signal information na yon ita-transfer ng ating peripheral nervous system kay brain para masabi mo na yung nahawakan mo ay mainit or masakit. And also, ang function niya is siya yung nagko-control sa paggalaw ng ating involuntary movement. Ang automatic nervous system na yung automatic na paggalaw ng ating nervous system. Let's say for example, yung pagtibok ng ating puso, pag-control ng ating paghinga, pati yung pagtunaw ng ating pagkain. Ayan, yan ang responsible po dyan ay yung ating peripheral nervous system.